Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding tensyon ang bumabalot sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng Iran na walang anumang pag-unlad ang mga negosasyon upang muling buhayin ang pansamantalang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan nito at ng Estados Unidos. Nananatiling sarado ang Strait of Hormuz habang patuloy na nagpapalitan ng banta ang magkabilang panig na nagdudulot ng pangamba sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Sa isang eksklusibong pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng Iran sa Reuters, ibinunyag nitong walang progreso sa mga pag-uusap na naglalayong magtatag ng permanenteng pagtatapos sa digmaan sa Gulf. Ang pansamantalang kasunduan noong Hunyo ay tuluyan ng nabaon sa kawalan dahil sa kabiguang magtakda ng malinaw na takdang panahon o time frame para sa pagpapatupad ng mga napagkasunduang commitment ng bawat bansa. Ang pahayag na ito ay naganap kasabay ng muling pagpapakawala ng mabigat na batikos ni US President Donald Trump laban sa mga pinuno ng Iran. Ang hakbang na ito ng Pangulo ng Amerika ay nagdulot ng mas malalim na dagok sa mga natitirang pag-asa para sa isang mapayapang resolusyon sa krisis. Lalo pang uminit ang sitwasyon kasunod ng serye ng mga bagong pag-atake sa mga barkong naglalayag sa rehiyon nitong Martes. Kung ating babalikan ang kasunduang nilagdaan noong Hunyo, ay nagpahayag ng isang agarang at permanenteng pagwawakas ng mga operasyong militar sa lahat ng prente. Subalit, mabilis na gumuho ang kasunduang ito matapos ideklara ni Trump noong ika-7 ng Hulyo na ito ay tapos na sinundan naman ng deklarasyon ng Ministrong Panlabas ng Iran pagkaraan ng isang linggo na ito ay opisyal ng suspendido. Sa panig ng Washington, formal na inakusahan ng Estados Unidos ang Iran ng hayagang paglabag sa mga tuntunin ng kasunduan. Partikular na tinukoy ng pamahalaang Amerikano ang kabiguan ng Tehran na tuparin ang pangako nitong muling buksan ng Strait of Hormuz, na itinuturing na isa sa pinakamahalagang rutang pandagat at pangkalakalan sa buong mundo, na kasalukuyang nakasara dahil sa blokasyon ng Iran. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng Tehran ang mga akusasyong ito at binuweltahan ang Washington. Ayon sa pamahalaan ng Iran, ang Estados Unidos ang unang sumira at tumalikod sa kanilang mga obligasyon. Kabilang sa mga binigyang diin ng Iran ay ang hindi pag-alis ng US sa blockade sa mga pantalan ng Iran at ang patuloy na pagpigil sa mga ari-arian at pondo ng bansa na nakaimbak sa mga dayuhang bangko. Ayon pa sa ulat ng isang senior Iranian source, ang kasalukuyang talakayan na idinadaan sa mga internasyonal na tagapamagitan ay nakatuon sana sa pagbabalik ng Estados Unidos sa kasunduan at pagtukoy ng malinaw na time frame para sa implementasyon. Gayunpaman, binigyang diin ng source na walang anumang pag-unlad o pag-usad sa isyong ito dahil sa kawalan ng tiwala at kooperasyon mula sa magkabilang panig ng hidwaan. Sa kabila ng mga ulat hinggil sa pagkakatigil ng negosasyon, nagpahayag si Pangulong Donald Trump noong Miyerkules na ang Estados Unidos ay may hawak na kabuuang kontrol sa Strait of Hormuz. Ang pahayag na ito ay naglalayong ipakita ang lakas ng puwersang militar ng Amerika sa rehiyon, ngunit nagdulot din ito ng karagdagang tensyon at pangamba sa mga karatig bansa na umaasa sa ligtas na daanan ng kalakalan. Ngunit mabilis na pinabulaanan ng Persian Gulf Strait Authority, ang opisyal na ahensyang itinatag ng Iran upang pamahalaan ang anyong tubig na ito, ang pahayag ni Trump. Ayon sa ahensya, nananatiling sarado at kontrolado ng kanilang puwersa ang Strait of Hormuz at hindi ito bubuksan sa anumang barko hanggat hindi ganap na tinatanggap ng Estados Unidos ang mga kondisyong inilatag ng Iran. Hindi naman naging banayad si Trump sa kanyang tugon sa social media platform na Truth Social. Tahasan niyang binatikos ang pamunuan ng Tehran sa pagsasabing ang Iran ay puro salita lamang ngunit walang gawa, dalang panati at idinagdag pa na ang bansang itinuturing na bully of the Middle East ay wala ng kapangyarihan ngayon. Ang ganitong retorika ay lalong nagpapalayo sa posibilidad ng isang diplomatikong solusyon. Sa buong panahon ng hidwaang ito, mapapansin ang pabago-bagong pamamaraan ni Trump sa kanyang pakikitungo sa Iran. Madalas siyang magpalit-palit sa pagitan ng matitinding banta ng aksyong militar at pagpapalawak ng digmaan at ng mga biglaang pahayag na malapit nang maabot ang isang kasunduang pangkapayapaan. Ang kawalan ng konsistensyang ito ay nagdudulot ng kalituhan sa mga kaalyado at mga analis ng seguridad. Sa likod ng mga diplomatikong bangayang ito, libu-libong buhay na ang nawala sa marahas na tunggaliang ito,
Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Iran at Lebanon mula nang ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang serye ng mga koordinadong pag-atake laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero. Ang makataong krisis na ito ay patuloy na lumalala ng walang senyales ng tigil putukan sa mga apektadong lugar. Bilang tugon, naglunsad din ng Iran ng mga ganting salakay laban sa mga ari-arian at kritikal na infrastruktura ng Estados Unidos sa iba't ibang bansa. Kabilang sa mga tinamaan ng pag-atake ng Iran ay ang mga pasilidad sa Oman, Jordan, Kuwait, Israel, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Ang paglawak ng sakop ng digmaan ay nagpapakita lamang na ang krisis na ito ay naging isang seryosong rehiyonal na banta. Ang naunang pansamantalang kasunduan sa tigil putukan noong Hunyo ay nagtakda ng 60 araw na palugit na maaaring palawigin kung sasang-ayon ang magkabilang panig. Sa loob ng panahong ito, inaasahan sanang makararating sa isang pinal na kasunduan ang dalawang bansa upang limitahan ang programang nukleyar ng Tehran kapalit ng pag-alis ng mabibigat na parusa o sanctions na ipinataw ng pamahalaang Amerikano. Samantala, mariing pinabulaanan ng opisyal na kinatawan ng Iran ang isang ulat na inilabas kamakailan ng Anadolu News Agency ng Turkey. Ang ulat na iyon, na nagmula sa mga mapagkukunan sa pamahalaan ng Pakistan, ay nagsasabing sumang-ayon ang magkabilang panig na palawigin pa ang 60 araw na palugit ng kasunduan upang bigyan ng mas maraming oras ang mga diplomat na mag-usap at magkasundo sa mga detalye nito. Ayon sa payag ng Iranian source sa Reuters, walang anumang batayan ng usapin ng pagpapalawig dahil sa pananaw ng Iran, walang panahong nagsimula kaya walang dapat palawigin. Idinagdag pa nito na nilabag ng Estados Unidos ang pansamantalang kasunduan, 48 oras pa lamang matapos itong mapagkasunduan at tuluyan ng umalis dito makalipas ang ilang araw, kaya't itinuturing na itong patay na kasunduan. Ang Strait of Hormuz, na isang makipot ngunit napakahalagang anyong tubig sa pagitan ng Iran at Oman, ay ang pangunahing pasukan sa Persian Gulf. Bago sumiklab ang digmaan, ang rutang ito ang dinadaanan ng halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at liquefied natural gas o LNG sa buong daigdig. Ang patuloy na pagsasara nito ay nagdudulot ng matinding epekto sa pandaigdigang supply chain ng enerhiya. Dahil sa krisis na ito, ang benchmark Brent crude futures ay nakaranas ng matinding pagtaas mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero, kung saan umabot ito sa pinakamataas na antas na $126 bawat bariles. Ito ay tinatayang 75% mas mataas kumpara sa presyo bago ang digmaan, na nagpapakita ng matinding takot sa merkado ukol sa posibleng kakulangan sa supply. Nitong Martes, muling nakapagtala ng mararahas na insidente sa karagatan nang magpakawala ang isang helicopter ng US Navy ng 2 Hellfire missiles upang targetin ang mga hinihinalang banta sa seguridad ng mga barko. Ang militar ng Estados Unidos ay nananatiling alerto sa pagbabantay, habang ang mga mangangalakal ng langis ay patuloy na nakabantay sa bawat galaw at senyal na nagmumula sa mga pinuno ng militar. Sa pagtatapos ng ating ulat, bagamat bahagyang kumalma ang presyo ng langis sa humigit kumulang $88 para sa Brent crude at $83 para sa West Texas Intermediate dahil sa pagbaba ng inaasahang demand, nananatiling mapanganib ang sitwasyon. Isang matinding trahedya ang yumanig sa estado ng Texas sa Estados Unidos matapos bumagsak ang isang AH-64 Apache combat helicopter ng US Army. 2 piloto ang kumpirmadong nasawi sa insidenteng ito na nagdulot din ng isang dambuhalang sunog na mabilis na kumalat sa malawak na lupain. Agad nating tututukan ang mga unang detalye mula sa pinangyarihan ng aksidente na naganap sa gitna ng isang malawak na bukirin doon. Ayon sa ulat ng militar, ang bumagsak na AH-64 Apache ay kabilang sa unit na nakabase sa Fort Hood. Bumagsak ang sasakyang panghimpapawid malapit sa Nayon ng Salado bandang 1:30 ng hapon noong ika-12 ng Agosto. Bagaman walang sibilyan o infrastruktura sa lupa ang napaulat na napinsala, kapwa binawian ng buhay ang 2 miyembro ng flight crew na lulan ng nasabing makapangyarihang helicopter. Inilarawan ni Cliff Coleman, ang tagapagsalita ng Bell County Sheriff's Office, ang lakas ng impact ng pagbagsak. Ayon sa kanya, mabilis na bumulusok ang helicopter sa tuyong bukirin at nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Sa mga kuha ng video sa pinangyarihan, makikita ang halos natupok na labi ng sasakyan habang nagkalat ang mga pira-pirasong bahagi nito sa malawak na lugar, habang pilit na inaapula ng mga bumbero ang apoy.
Ang pagbagsak ng helicopter ay nagbunga ng isang malaking wildfire na mabilis na nawala ng kontrol dahil sa tuyong panahon. Tinatayang mahigit 400,000 metro kwadrado ng mga halaman at damuhan ang mabilis na nilamon ng apoy. Dahil sa banta ng makapal na usok at mabilis na pagkalat ng sunog, napilitan ang mga lokal na otoridad na magpalabas ng agarang kautusan para sa paglikas ng mga residente sa kalapit na lugar. Agad na rumesponde ang mga bumbero at emergency personnel upang sugpuin ang lumalawak na sunog. Inabot ng mahigit 3 oras ng walang humpay na pagbomba ng tubig at paggawa ng fire lines bago tuluyang nakontrol ang humigit kumulang 45% ng wildfire. Nahirapan ang mga bumbero dahil sa lakas ng hangin at sa mga sunog na labi ng helicopter na patuloy na nagpapakalat ng matinding init sa paligid. Sa ngayon, nananatiling misteryo kung ano ang partikular na misyon ng helicopter bago ito bumagsak. Hindi pa rin inilalabas ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng dalawang nasawing piloto habang ipinapaalam pa ito sa kanilang mga pamilya. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang mga opisyal mula sa Fort Hood upang matukoy ang tunay na sanhi ng mechanical failure o iba pang dahilan ng trahedya. Ang AH-64 Apache ay kilala bilang isa sa mga pangunahing sandata ng hukbong katihan ng Amerika. Sa pagpasok ng taong 2025, nagmamay-ari ang US Army ng kabuuang 700 at 50 unit ng Apache. Kabilang dito ang 160 mas lumang modelo na AH-64D at 500 at 70 makabagong bersyon ng AH-64E Guardian na may mas advanced na sistema ng pakikipagdigma. Hindi biro ang halaga ng bawat isa sa mga sasakyang ito na pinopondohan ng mga mamamayang Amerikano. Ang bawat unit ng AH-64D ay nagkakahalaga ng 31 hanggang 35 milyong dolyar, habang ang AH-64E naman ay may presyong mula sa pabrika na humigit kumulang 35 milyong dolyar. Ngunit kung isasama ang mga piyesa suportang teknikal, armas at pagsasanay ng mga piloto, ang kabuuang halaga nito ay umaabot sa 65 milyong dolyar. Ipinagmamalaki ng US Army na ang AH-64E ang pinaka-advanced na attack helicopter sa buong mundo sa kasalukuyan. Ito ay dahil sa mga makabagong teknolohiya nito na nagpapataas ng situational awareness ng mga piloto, nagbibigay ng mas mahusay na kakayahan sa paglipad at nagpapabilis ng koordinasyon sa iba pang puwersa sa labanan. Ang mga modernong radar at sensor nito ay nagbibigay ng malaking bentahe sa modernong digmaan. Tulad ng tanyag na A-10 Thunderbolt attack aircraft, ang Apache ay idinisenyo na may mataas na tibay at nilagyan ng maraming defensive systems upang makaligtas sa matinding labanan. Gayunpaman, binibigyang diin ng mga eksperto na magagawa lamang nitong ilabas ang buong potensyal nito kung kontrolado na ng US ang himpapawid, kung saan wala ng banta mula sa mga fighter jet o sopistikadong air defense system ng kalaban. Ang pinakahuling pagbagsak na ito sa Texas ay nagpapakita ng isang nakababahalang pattern ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga Apache helicopter kamakailan. Sa nakalipas na ilang buwan, sunod-sunod na insidente ng pagbagsak at emergency landing ang naitala na nagpapataas ng pagkabahala sa kaligtasan at pagpapanatili ng mga sasakyang ito sa loob ng militar ng Estados Unidos at maging sa mga alyadong bansa nito. Kung babalikan ang mga nakaraang buwan, noong Marso ay isang AH-64E Apache ang bumagsak habang nagsasagawa ng regular na pagsasanay sa Fort Rucker sa estado ng Alabama. Sa kabutihang palad, walang nasawi sa naturang insidente, ngunit malubhang nasugatan ang 2 miyembro ng flight crew at nagtamo ng malaking pinsala ang mamahaling helicopter na nagbunga ng pansamantalang pagkaantala ng mga training program. 1 buwan lamang matapos ang insidente sa Fort Rucker, isa pang Apache helicopter ang napilitang magsagawa ng emergency landing sa isang bukirin sa Alabama. Ayon sa ulat, nakaranas ang sasakyan ng seryosong aberya sa makina habang nasa himpapawid. Bagaman ligtas na naibaba ng mga piloto ang helicopter nang walang nasaktan, muli nitong pinatunayan ang tila lumalalang problema sa mechanical reliability ng plota. Hindi pa natatapos ang buwan ng Abril nang maganap ang isa pang aksidente. Sa pagkakataong ito ay sa mismong Fort Hood sa Texas, kung saan naganap din ang pinakahuling trahedya. Isang Apache ang bumagsak habang nagsasagawa ng test flight matapos dumaan sa regular na maintenance o pagpapanatili. Ang sunod-sunod na insidenteng ito sa loob ng maikling panahon ay nagdulot ng matinding pagtatanong sa kalidad ng maintenance. Hindi lamang sa loob ng teritoryo ng Estados Unidos nagaganap ang mga aberyang ito, kundi maging sa mga base militar nito sa ibang bansa.
Noong Mayo, isang AH-64E ng US Army ang napilitang magsagawa ng emergency landing sa gitna ng isang maputik na puok taniman ng palay sa Gyeonggi Province sa South Korea. Dahil sa bigat ng helicopter at sa lambot ng lupa, naipit o nabaon ito roon sa loob ng ilang araw bago nakuha. Noong ikawalo naman ng Hunyo, isang Apache helicopter ang bumagsak sa karagatan malapit sa madiskarteng Strait of Hormuz sa gitnang silangan. Mabilis na rumesponde ang isang uncrewed surface vessel o USV upang iligtas ang dalawang piloto mula sa tubig. Ang insidenteng ito ay nakakuha ng malaking atensyon sa buong mundo dahil sa lokasyon nito na malapit sa teritoryo ng Iran at sa sensitibong sitwasyon sa rehiyon. Nagbigay ng karagdagang detalye si Pangulong Donald Trump tungkol sa insidente sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, isang suicide drone ng Iran ang direktang sumalpok sa windshield ng cockpit ng Apache at naipit sa pagitan ng dalawang piloto habang lumilipad ng mababa sa teritoryo ng kaaway. Isang napakatinding sitwasyon ito na muntik ng humantong sa isang malaking hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon pa kay Trump, bagamat nag-apoy ang drone ng Iran, mapalad na hindi ito sumabog kaya nagawa pa rin ng mga piloto na kontrolin ang helicopter at ligtas na mailapag ito sa ibabaw ng tubig bago tuluyang lumubog. Tinawag ng pinuno ng Amerika ang ligtas na pagliligtas sa dalawang piloto bilang isang tunay na milagro na nagpakita rin ng pambihirang tapang at husay ng mga tauhan sa gitna ng matinding panganib. Ang serye ng mga aksidenteng ito ay naglagay sa pamunuan ng US Army sa ilalim ng matinding pressure mula sa publiko at sa Kongreso. Marami ang nagtatanong kung may sistematikong problema ba sa disenyo ng AH-64E o kung may kakulangan sa pagsasanay ng mga piloto at kalidad ng maintenance ng mga ground crew. Ang kaligtasan ng mga sundalo at ang bilyong-dolyar na pondo ng bayan ang nakataya sa mga isyong ito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinakahuling trahedya sa Texas na kumitil sa dalawang buhay, muling nabubuksan ang diskusyon sa kahandaan ng militar ng Amerika. Mananatili kayang pinakamahusay na attack helicopter ang Apache sa harap ng mga hamong ito? Iyan ang mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Ako po ang inyong tagapagbalita. Magpapatuloy ang ating pagbabantay sa mga mahahalagang balita sa mundo.